Cancer, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong part 2 ng reading ninyo for January 2026. So titingnan natin ang energies ng inyong kaperahan, money, career, finances for January. Ayan. So ito ay general reading lang. So maaari kayo makarelate, maaari hindi. Just take what resonates. And another reminder, hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng mga services. Kayo po ang magme-message sa akin. Meron kasi mga nagpapanggap na Mr. Queen PH. Nagme-message sila dun sa mga viewers para mag-offer ng mga services. So hindi po ako yun ha. So ingat kayo sa mga ganun kasi yun ay mga scammer. So mag-message lang kayo, or kung gusto niyo ng private reading, meron sa link sa description saka sa comment section. Excuse me. Ayun. Okay, so let's begin. Cancer. What is the energy of your money? Money for Cancerians ngayong January. Jupiter is still in your sign, so that's the planet of blessings, expansion. Spiritual career. Alam nyo, grabe, pang ilan na tong merong spiritual career reading sa inyo. So I feel like sa collective to na maraming nag-awaken, maraming nare-realize nila yung kanilang spiritual path, yung kanilang spiritual gifts. So syempre mga Cancerians, very intuitive. May psychic energy talaga, malakas ang kanilang instinct because of they are water sign. So yeah, yung iba sa inyo, ito yung ipupursue ninyo, spiritual career. Meron kayong mission sa mundo na tumulong sa ascension ng spiritual consciousness ng mga tao. So you can also be a tarot reader, healer, astrologer, someone into, doing spiritual practice. Communication, through your communication, master number 33. So some of you are good at, expressing yourself, communicating with the collective or sa community ninyo. Pwedeng you are active in social media or any form of any platform, no, na kung saan na-express mo ang iyong sarili. Maaring meron ding very important message of communication na darating sa'yo ngayong January, wherein ito ay magbibigay ng bagong opportunities for you sa career mo, sa trabaho mo. Ayan. Uy, this pride. Itong pride na to, hindi siya yung pride na in a negative way, no? Although pwedeng ganun, but this is about your confidence na you take pride on your work. So magiging proud ka sa yung sarili, sa mga ginagawa mo, sa mga trabaho mo, sa career mo, ano man yung path na tinatahak mo. And you also have 19, so ito ay number 1 in numerology, which is new beginnings. Kasi 1 plus 9 is 10, 1 plus 0 is 1. However, medyo karmic yung energy nito ng 19. Kasi pwedeng may struggle sa una ng pagtatapos ng isang bagay sa buhay mo, like isang chapter sa buhay mo, especially in your career or finances or business, na yun yung magli-lead sa new opportunities na nag-open for you. So, for example, meron kang kailangang tapusin na trabaho, or kailangan mong mag-resign sa isang career kasi you are about to try a new endeavor, like a new job or a new business na kung saan aligned siya sa iyong spiritual beliefs, 'di ba? Mga ganon. Okay, let's see what else for Cancerians. January 2026. The Hermit. Ayan, nagkakaroon ka ng self-reflection about what's going on in your life. Ano yung mga bagay na kailangan mong i-pursue. Saan ka ba dapat. Pwedeng may isolation din dito. So, maaring yung iba sa inyo, yung bang ayaw nyong ipaalam sa iba what you are going through right now, sinasarili nyo lang dahil alam nyo na hindi ito maiintindihan ng iba. Alam mo yun? So, for you, mas gusto mo ngayon na yung katahimikan para makapag-desisyon ka. Mas ma-assess mo yung sarili mo, yung gusto mong i-pursue.
You have the Nine of Wands. O yung iba sa inyo talaga, may mga tinitiis. So, pwedeng may tinitiis ka sa situation mo sa trabaho mo, sa career mo, or yung financial situation mo na tipong yung iba sa inyo pwedeng nakaasa lang kayo sa isang tao pagdating sa finances ninyo, and parang you feel like meron ka pang pwedeng gawin para ikaw mismo, you will also have that power and that pride, no, para sa sarili mo na you can make your own money, na kaya mong kumita para sa sarili mo. You have the King of Swords energy, someone na very logical, someone na magaling mag-isip, magaling mag-solusyon, no? Gumawa ng solusyon, humanap ng solusyon sa mga problema. Nagiging meticuloso ka rin sa mga opportunities na dumarating sa'yo. Hindi porket merong dumarating na opportunity, ginagrab mo agad. Inaalam mo muna kung ano yung impact nyon sa'yo. Ito ba yung makakabuti sa'yo? Kasi hindi naman talaga lahat ng opportunities ay aligned sa ating purpose. So for some of you, you are aligning yourself doon sa purpose mo. You have the Fool. This is new beginnings, exploration, expansion, and freedom. So you are freeing yourself from the limitations na meron ka. Although, kumbaga andun yung feeling na alam mo yung may magbabago sa'yo sa buhay mo, na you're about to enter a new phase or a new, parang papasok ka sa isang pintuan, sa isang room na wala kang idea kung ano yung meron doon. So, syempre parang kinakabahan ka, no? But, for some of you, I see you na maglalakas lang loob ka na harapin yung pagbabago na to para sa career mo, trabaho mo. You have the Two of Swords. So, this is your instinct, your intuition na kailangan, no? May moon doon. So, although may mga consultation ka sa ibang tao na, let's say, mga importante sa buhay mo na, yung bagang, kumbaga, ano siya, nakakaalam siya, or someone na nakakaalam ng sitwasyon mo, na yun yung hinihingan mo ng advice. So, pwedeng may nagkukonsulta ka sa kanya. Pero alam mo, at the end of the day, ikaw ang magde-decide, no? For your decision, for your life, kung anong direction yung tatahakin mo. You have the King of Pentacles. The King of Pentacles is someone na established na sa buhay. So, I feel like you are going to this direction na you really want to establish your career, your business, your finances. And someone na, yung ba parang ayaw mong, ang energy kasi ng King of Pentacles is also very, parang rooted, deeply rooted, na kumbaga sa puno, kumbaga matanda na yung puno na yon, marami ng pinagdaanan, tapos yung ugat niya, as in talagang ang lalim na. Oo, mahirap na siyang tanggalin sa ganong lugar, no? So, maaring yung iba sa inyo, let's say sa trabaho nyo, matagal na kayo dyan sa trabaho na yan, and yung iba natatakot kayo doon sa pagbabago na gusto nyong gawin, na oo, gusto nyong gawin, but at the same time, natatakot kayo baka mahirapan kayo. Huwag kayo mag-alala, merong nakaalalay sa inyo. Someone is there for you, to support you, to guide you, to help you. And pwede rin naman tong ikaw yan, yung sarili mo rin, no? Yung iyong higher self is telling you na, ano ka ba? Kayang-kaya mo yan. Whatever this is that you're going through, na kailangan mo nang i-end, kailangan mo nang tapusin, let go, and focus on what's coming, or yung opportunities na pwedeng i-explore mo, do it. You are also setting financial boundaries, or setting boundaries sa finances mo, na hindi ka laging anong tawag nito, available para sa iba. Let's say merong humingi ng tulong sa'yo financially, na andyan ka kaagad para tumulong. Hindi na kagaya dati. Kasi ngayon, mas marami ka na natutunan sa mga dati mong experiences, na this time, ang iisipin mo, sarili mo. Oo, kasi lalo na yung mga taong nagtitake advantage ng kabutihan mo. Ang gagawin nila, uubusin ka. Tapos, kapag wala ka na, edi wala ka na rin silbi sa kanila. Parang ganon. So, you really want to set that boundary na, hanggang dito lang kaya mong itulong. Because you want to protect yourself as well.
Continuous learning, ayan. So, pagdating sa trabaho, career, business, patuloy yung pag-aaral mo. Oo, hindi naman siya matatapos lang sa kung ano yung napag-aralan mo sa school or yung training na nakuha mo nung nagsisimula ka. Ano siya eh, continuous yung improvement mo. Kasi marami rin naman nagbabago sa mga information na available sa atin. So, kumbaga may upgrade. Kumbaga sa software, i-upgrade mo yung sarili mo sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga bagong impormasyon or mga skill set. You have debt reduction. So, yung iba sa inyo, kung meron kayong utang, ayan, binabawasan nyo na yung utang nyo, or kung wala naman kayong utang, iiwasan nyo na pumasok sa responsibilities na ganyan, yung pagkakaroon ng mga loans, kasi nga gusto mong ayusin or stabilize yung finances mo. You will receive a gift. Oh, wow. O, diba? Merong magre-regalo sa inyo. Happiness and well-being. Ayan. So, ito rin yung uunahin mo, yung happiness mo, yung well-being mo. Taking care of yourself, practicing self-love, self-care, diba? Great personal sorrow. Oh, I think ito yung isa sa sinasabi ko sa inyo na maaring may mga pag nag-set ka ng boundaries, may mga taong ika-cut off ko sa buhay mo to the point na pwedeng magkaroon ng lamat yung inyong relationship. Na syempre, nakakalungkot, kaya lang dun mo malalaman kung sino talaga yung totoong nagmamahal sa'yo or sino yung totoong concern sa'yo. Spiritual guidance, protection from harm. Yes, you are divinely guided, Cancer. Kumbaga, yung mga angels mo, spirit guides mo nandyan to help you, to protect you dun sa mga taong may mga hindi magandang intentions towards you. Let's see what else. Okay. Synchronicity. So, napaka-importante rin ng mga synchronicities na may experience mo ngayong January. Ito yung mga messages, ito yung mga alignment, kasi ina-align ka sa purpose mo. So, yung iba sa inyo, maaring may mga bagay na paulit-ulit kayo makikita na dati hindi nyo naman madalas makita or ma-experience, or may mga repeating numbers kayong nakikita. So, pay attention to that kasi mga messages yan. Okay? Take a risk. Oh, ito na. Ito na yung take a risk ng energy ng The Fool. Ito yung iba na natatakot na magbago ang sitwasyon sa career, trabaho. So, maaring ngayong January, maglalakas loob ka na sumubok ng bago. 'Di ba? You are protected. Okay? So, some of you, itong protection na to may kinalaman din sa income ninyo, na poproteksyonan nyo yung pera nyo, hindi nyo, kumbaga gagamitin nyo siya ng maayos. Ipoprotect nyo kasi energy nyo rin yan eh, 'di ba? Hindi naman yan pwedeng masayang lang lagi, 'di ba? Oo. And also, you will protect your energies from people na meron ngang hindi magandang intentions towards you. So, that is your reading, Cancer. Thank you so much. See you again.